nga pala si Hana. At Diyos ko, hindi ko alam kung paano akong makakalabas sa classroom na to. Sinubukan ko na lahat. Ultimo upuan, pinaghahampas-hampas ko na sa pintuan na yun. Wala rin akong matawagan. Wala ring signal dito eh. Para kasing walang tao dito. Naiwan ba ako dito o ano? Hindi ko na alam. Basta, alam kong may mali. Lalo na dahil sa projector na yan. Para naman hindi ako mabaliw, nagsusulat ako sa journal na to. Lahat ng naiisip ko, nararanasan ko, dito ko lahat nilalagay. Pero wala masyadong nangyayari right now eh. Kundi ang lintik na projector na yan, paulit-ulit na lang pinapakita yung buhay ko. Kung panaginip man ito, mukhang nagugutom pa rin ako. Halos 1 linggo na ako dito. Mabutit binigyan ako ng pagkain ni Mama. Pasensya na ma. Umalis ako para pumasok ng galit. Inilabas ko ang galit ko sa aking mga magulang. Ay nako, ano nga ba itong ginagawa ko? Oo nga pala. Sa tagal kong nandito, nakalimutan kong gustong-gusto ko mag-apply para sa isang PhD program. 2 taon ko nang sinusubukang mag-apply rito. 2 beses rin ako bumagsak. Puro na nga lang ako aral, trabaho, paulit ng paulit-ulit. Nakalimutan ko nang bigyan pansin ng sarili ko. At higit sa lahat, ang mga magulang ko. Wala akong magagawa kung hindi matulog. Mas lalo akong magugutom niyan kung nai-stress lang ako. Dalawang linggo na ako nandito. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Sko! Walisin niyo na sa room na to! Tangina naman eh! Hindi na ako mabuting anak! Hindi na ako mabuting estudyante! Ano ba talaga? Hindi kung ganun! Wag na! Dito na lang ba magtatapos lahat? Labasin na ako dito. Paulit-ulit to! Ano ba itong meron sa projector na to? Wala na akong pagkain. Puno na rin ang notebook. Teka. Sino bang niloloko ko? Lahat ng paghihirap ko, para lang madala dito. Paano na si Mama at si Papa? Paano yung mga pangarap ko? Mga kaibigan ko? Diyos ko ka naman, Hana. Hana! Hoy, Hana! Hana! Hoy! Hana! Dami mo na naman ginagawa. Tang tamlay mo na naman. Di ka naman ganyan usually. Hana! Siguro nga, medyo matamlay ako. Ewan ko, nakakatulala na ng lahat. Dami kong kailangan gawin ngayon. Dami kailangan ipasa. Nakakapagod na. Pero alam mo naman na nandito ako, di ba? Di mo naman yan kailangan harapin lahat ng mag-isa. Siguro. Saka na lang rin siguro yun. Ayoko rin muna isipin yan. Dami kong kailangan gawin sa bahay, sa school. Uy. Sorry kasi medyo paulit-ulit na talaga. Lagi na lang ganito. Nakikita mo akong tulala. Lagi na lang problema. Pasensya na kasi hindi ko alam rin kung saan papunta yung buhay ko ngayon eh.
Kaya, I'm really stuck right now. So, Naiintindihan kita. Alam mo, natutunan ko sa ganyan, parang pag inisip mo talaga yung nangyari sa'yo, pati yung mga mangyayari sa'yo, masa-stuck ka talaga. Kaya, natutunan ko, mahalaga talagang mag-focus ka lang sa nangyayari ngayon, sa present. At huwag mong kakalimutan yung mga tao sa paligid mo, ha? Katulad ko, yung mga taong nagmamahal sa'yo. Oh, malilate na. Sabay ka na kaya sa akin pa uwi. hindi na lang siguro. Dugot pawis ang binuhos ko para sa aking mga pangarap. Palaging top 1, valedictorian, summa cum laude, passing with flying colors sa master's thesis. Kaso nga lang, failed applicant ng doctorate. Tangina, pagod na ako. Sa dami-dami kong natupad, parang wala lang. Parang wala akong buhay. Isang pikit lang, ilang buwan nang lumipas. Isang pikit lang, ang tagal-tagal ko nang hindi nakakausap ang mga magulang at kaibigan ko. Sa isang kisap mata, di lang dugot pawis ang binuhos ko, pati na rin pala yung buhay ko. Ano nga ba ang silbi ng mga pangarap ko kung tinutulak ko palayo ang mga mahal ko sa buhay? Ang tanga ko naman kung sinisi ko pa sa magulang ko kung bakit ako ganito. Kasalanan mo to, Hana eh. Pinili mo to. Ito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Why aren't you answering my call? Oh, okay ka lang ba? Alam mo, kumain na lang tayo. Gusto mo? O, tara. Akala ko noon ang kahulugan ng buhay ay nasa mga titulo, mga material na bagay, sa pagiging pinakamagaling at sa mga tagumpay. Pero habang lumilipas ang mga taon, parang naging pader na lang ang lahat ng pinaghirapan ko. Mataas, makinis, pero walang laman. Nakakulong ako sa sarili kong mga pangarap, pilit na hinahabol ang rurok ng tagumpay, pero nakakalimutan ng mga taong kasama ko sa daan. Kaya pala parang paulit-ulit ang buhay ko. Para akong isang asong hinahabol ang sariling buntot. Isang ahas na kinakain ng sarili. Walang dulo, masakit, at walang saysay. Siguro ito yung sinasabi nilang karma, no? Ang resulta ng lahat ng mga desisyon ko at pagpapabaya. Ika nga nila kung anong itinanim, yun ang aanihin. At ngayon, malinaw na sa akin kung paano ako dapat mamuhay. Ma, Pa, hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito. Mula ngayon, gagawin ko ang lahat para maramdaman ninyong bahagi kayo sa mga pangarap ko. Sa best friend ko, Corinne, salamat sa suporta at lubos na pagmamahal kahit may pagkukulang ako sa iyo bilang kaibigan. Hindi ko ito magagawa kung wala ka sa buhay ko. Kung ano man ang mangyari sa akin bukas, next week, next year, o kung kailanman, alam kong mula ngayon, bawat kilos at gawain ay magmumula sa pagmamahal.